Hey, what's up guys? Trader Supremo here. So, quick market update lang tayo mga tol, no? So, okay. Bitcoin. Start tayo Bitcoin, kapatid, no? So, nag-start na yung dump na hinihintay natin, which is looking good. Okay, so sa mga nakapasok sa previous week high, okay, sa tingin ko pwede na kayong mag-risk off dito sa market. Pag sinabi natin risk off, pwede na kayong mag-partial take profit or kaya lagay na kayo ng stop loss sa break even. Pumitas na kayo, harvest na kayo, no? So, kumbaga dito tayo nagtanim ng positions and then harvest na. So, ngayon meron tayong, based doon sa analysis natin itong nakakaraan, so meron tayong mga coins na sabi ko, okay, hintayin nyo sa Monday high. Kasi nga, kaya hindi tayo nagpo-full entry sa short natin kay Bitcoin kasi wala pa siyang sweep ng Monday high. Which is dun sa ibang coins, for example, ADA. Start tayo kay ADA, kapatid. So, hinintay muna natin yung sweep ng Monday high, which is nangyari ng Wednesday. And then, previous week high at the same time. Then, nagkaroon tayo ng massive rejection dun sa area. No? So, mukha lang siyang nakakainip sa umpisa, pero pag nangyari na, ang bilis, diba? So, looking good. Kailangan meron ka kasing nakikita mo yung bigger picture, kapatid, no? Kasi pag nakikita mo yung bigger picture, alam mo i-expect mo, alam mo kung hanggang kailan ka maghihintay, no? Parang sa ano lang yan, sa pagde-date, no? So, ganito yan. For example, hindi mo naman nakikita na magiging kayo sa dulo. Laruin mo lang. Laro lang kayong dalawa. Kumbaga, wag kang magalit, wag kang magtampo. Makipaglaro ka lang din. Kasi nga, yun lang naman eh. Okay? Yun kasi yung marami sa atin, alam naman na laro lang, tapos masasaktan sa huli. Alam mo naman laro lang eh. Bakit mo sineryoso? No? Kumbaga, piko lang naman ang gusto nung pinag-usapan nyo, tapos gusto mo, magbahay-bahayan kayo sa dulo, which is, mali yun, no? So, kailangan, alam mo yung bigger picture, para alam mo yung i-expect mo. Correct? Kaya nga, di ba, pag nag-a-analyze tayo, laging advance, laging beforehand. Okay? Kailan ako sa inyo nagbigay ng kung kailan nag-play na? Hindi, di ba? Di baling mali ako, basta beforehand mangyari. Before mangyari. Kailan ako nagsabi sa inyo na marami talagang kasi future yung ina-analyze mo eh. Ngayon, kasi nga, sa trading, mas mahalaga yung assumption kesa yung sasabihin mo yung nangyari. Diba? Ano yung point kung nangyari na, tsaka mo i-explain? Ibabangga mo pa sa news. Sige nga, sabihin mo sa akin, ano yung point? Para magmukhang matalino? Bakit kailangan mo magmukhang matalino? Para makabenta? Ganun ba yung gusto mong mangyari? Siguro hindi mo passion talaga tong trading. Kaya mo yun nagagawa. Pero halimbawa, passion mo yung trading, di baling struggling ka, pero aware ka sa nangyayari. Sa tingin ko, ganun, para sa akin, wala akong sinasabing kung ano yung tama. Kasi pwedeng mali ako eh. Kasi ako, sinasabi ko sa inyo, alam ko yung nangyayari. Pero sinasabi ko na rin sa inyo, okay, hindi rin ako ganun ka perfect. Nag-struggle pa rin ako, kahit na ako yung bumuo niyan. Imagine mo, ako yung creator, pero nag-struggle pa rin ako. Ganun kasi. For example, halimbawa, meron akong ganyan. Binibigay na mismo yung entry, yung exit. Meron na akong signal ngayon. Dati wala na akong signal. Ngayon may signal na ako na indicator ngayon. So wala na akong kailangan i-analyze. Kasi dati, pinerfect ko na yung system, yung proseso eh. Ngayon ang problema ko, hindi ko siya ma-execute kasi makakalimutin ako eh. Halimbawa, in-analyze ko ngayon, mamaya lang, hindi ko na alam. Uulitin ko na naman. So sabi ko, okay. Ngayon, since may chat GPT na, humingi ako ng tulong paano mag-code. Then kinocode ko na ngayon yung proseso papunta dun sa indicator. Then dun ko na realize, okay, visual pala yung kulang sa akin. Ngayon may visual na, di andali na. Diba? Ganun lang simple yun, kapatid. No? Kasi, pag visual, magiging bago yung proseso mo ng pag-trade. Bakit? May visual na, re-recall mo na lang. Hindi pa ni bagong analysis. Kasi kasi sa point na to, ng level ng alam ko sa trading, nasa point na ako na hinahanap ko yung problema sa akin eh. Kasi sa sistema wala eh. Wala namang ibang gagawin yan eh. Kaya nga hindi ako naghahanap ng ibang sistema eh. Kasi alam ko working eh. Ang problema lang sa akin, nag-struggle ako mag-execute. Bakit? Kasi nga, may problema sa akin, wala sa system. So, okay. So, ano yung problema sa akin? Makakalimutin ako eh.
Gawan ko kayo ng signal. Kasi, mas matalino sa akin yung naka-code kesa ako. Kasi ako, may limitation eh. May anak ako, napupuyat ako. Ang dami kong ginagawa. Ako yung ano sa bahay, may negosyo. Ang dami. Hindi ko siya lahat okay. So, alam ko yung proseso. Ano yung problema? Ako. So, kailangan ko ngayon i-code. Nung kinode ko, boom! May signal na. So, ngayon, dahil may signal na, mache-check ko ngayon. Okay, bakit ko ba ito hindi na-entryhan palagi? Mali pala ako ng gising. Masyadong maaga yung gising ko. Kaya, kapag nagising ako, tumingin ako, ang tagal bago mag-play. Mali pala ako ng gising. No? Doon, na-minimize ko na yung pag-iisip. Kasi nakita ko yung problema eh. Okay, dapat ito entry. Wait lang, anong time ba yan? Kasi pare-parehas lang eh. Wala naman sinabi, okay, pagkaganto. Hindi. May time eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung sistema ko, merong time. May timing. Kasi, meron tayong levels. Okay? Ito, based lang sa observation ko. Yung unang level ng mga traders, ganito. Wait lang, mapatid ah. Tatawag ako. Wait lang, hindi pa ako tapos. Okay? So, meron tayong level ng mga traders. Sa umpisa, ganito yan. Sa umpisa, maghahanap ka sa tingin mo nagme-make sense eh. Okay? Kaya nga mag-enroll ka ng mga multiple courses eh. Which is, ginawa ko rin. Okay? Pangalawa, malalaman mo na bullshit. Yun yung pangalawa eh. Malalaman mo na bullshit. Kasi hindi mo magigets eh. 100%, lalo na yung mga high time frame trader, tapos tuturuan kayo, hindi mo magigets eh. Kasi isa lang ang tuturo niyan eh. RSI, moving average, Heiken Ashi, yung mga ganun. Okay, yun lang tuturo niyan eh. Divergence, which is, kaya yun yung tinuturo nila. Kasi natutunan nila sa YouTube doon. Okay? Which is nagwo-work sa replay. Pero sa real time, hindi. Okay? So, yun yung pangalawa. Pangatlo, matututunan mo ngayon yung time frames. Yun yung pangatlo matututunan mo yung time frames. Okay. So, dapat alam ko yung from monthly to weekly, 3 months, gano'n. Pang-apat, makakabisado mo yung candlestick. Okay? Pang-makabisado mo yung candlestick. Okay, ganito pala gumalaw yung candlestick. Ngayon, marirealize mo doon, sa candlestick, iba yung behavior ng monthly, iba yung behavior ng weekly, iba yung behavior ng daily, iba yung behavior sa 4 hours. Okay? Kasi, malalaman mo lang yan kapag kinocode mo na eh. Tangina, hindi ko pala pwedeng code to, walang lalabas. Pag kinode mo yan, tapos binigyan mo siya ng rules, okay, may lumabas. Ibig sabihin lang nun, okay, usually dito talaga siya nagbabounce. Lahat yan kasi bro, nakaprogram eh. Okay? So, dun yung magigets na, okay. Hindi ako naniniwala kasi kay ICT. Hindi ako naniniwala kay ICT I mean, meron siyang alam, pero di ako naniniwala sa kanya. Okay? Kasi yung lagi niya sinasabi, based daw sa algorithm niya, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Based lang nila lahat sa candlestick. Candlestick lang. Kasi, wala kang ibang pwedeng pagbasihan talaga, kundi candlestick. Wala nang iba. Yung news, wala yan. Kasi hindi mo naman malalaman yan before mangyari. Sobrang common sense lang nun, bro. Hindi mo malalaman yan before mangyari. Wala pa akong nakitang trader na talagang may alam tapos naniniwala sa news. Hindi. Walang ganon. Kasi magre-risk ka based sa news. Siguro, medyo mahirap. Ngayon, yung pang-5, yung range. Yung range, magigets mo, okay, ito yung range. Dapat pag andito na yung price. Kasi doon mo makita yung mga fake outs eh. Kaya nga kaming group, yung meron kaming grupo kasi, okay, pinag-uusapan namin, okay. Okay, kita nyo, Monday, madaming notification ni Watcher Guru yan, maniwala kayo, di ba? So, yun na nga, boom, 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 no? So, kasi nga, mga areas yun na dapat nagre-risk off ka. Kasi nga, yun yung area dapat mag-take profit eh. No? Which is yung iba, tinetrade kasi breakout. Mali yun. Sobrang mali nun, kapatid. No? So, wala na tayo sa panahon ng ganon. Okay? Kailangan nyo rin kasi maintindihan, noon, breakout, okay pa. Kasi wala, mga caveman noon eh. Wala naman alam eh. Kumbaga, kayo-kayo lang may alam nun eh. Puro caveman. Kaya, ngayon, lahat may alam na. Bakit? Kasi natutunan din ng mga matatalino eh.
Kasi noon, lahat lang ng mga naniniwala na sa may ano na yon sa mismong halimbawa Bitcoin, mga naniniwala siya. Hindi naman matatalino yun eh. Usually yung mga ganun, okay, naniniwala sa tech. Yan. Pumasok yung mga matatalino. Pumasok, for example, yung mga professional, yung matatalino, pumasok. Ayun. Kaya yung market, based doon sa orders, kumakana ngayon. Nagkaroon ng parang, naging parang science-based yung trading. Hindi na tulad noon. Noon kasi bro, yung Binance, basta nag-buy ka, pagka binenta mo agad yun, talo ka. Bakit? Kasi grabe siya mag-pump. Wala na tayo doon. Huwag mo nang ipilit kasi hindi na ganun. Okay? Wala na eh. Wala na yun. Move on ka na doon. Kailangan mong pagtiyagaan to talaga. No? Okay? Okay, nawala na tayo. Sorry, okay. Tuloy natin. Okay? Solana, Monday high, previous week high. Okay? Monday low na. So, siguro naman magte-take profit ka nito. Hindi ka ganun ka-greedy, di ba? Kasi halimbawa dito, di ba nakita ka may 30 dito. Paano kung masalbahan ka dyan? Bigla na lang mag-reclaim yan. Durugong pagkatao mo dyan. Sayang, di ba? Kumbaga, anihan na. Partial lang naman. Lagi ka na, halimbawa, entry mo ito. Lagi ka stop loss dyan. Di, makakatulog ka na. Makakaboom-boom ka na, no? Tapos, yun. Tapos, wag kang mag-add. Wag kang mag-add. Basta nandun ka sa area na dapat magte-take profit ka, wag kang mag-add kahit kailan. Isa yun sa mga pagkakamali ko. Noon, halimbawa, nag-play na, sabi kasi nila magda-add ka sa winners mo. Tangin, masira ulo kayo, no? Dahil sa inyo, nagkakamali-mali ako. Wala ka dapat pinapakinggan. Kasi pag pinapakinggan mo yung mga kanya, masisiraan ka ng bait dyan. Kasi yun nag-work sa kanila dati, hindi mag-work yan sa iyo ngayon. Kasi magkaiba yun noon, ngayon. Okay? Sabi, okay, add sa winners. Putang, add mo sa winners, magte-take profit ka na nga. Bumili ka ngayon doon, sinuli mo pa yung kita mo. Hindi. Huwag mong gagawin yun. Maglagay ka ng risk. Kapag ka nag-play, take profit, partial, lagay ka ng stop loss sa break-even, tapos, hintay mo yung panibago. Okay? Kasi walang iba. Di ba? Lagi nyo naririnig, add sa winners, tapos huwag kang mag-add sa losers. Ang tama lang doon, huwag kang mag-add sa losers. Huwag kang mag-double down sa losers. Okay? Yun talagang tama yun. Okay? Common sense yun eh. Pero yung mag-add ka sa winners, hindi laging tama yun. Ha? Okay? Hindi laging tama. When it comes to futures trading, hindi ko alam sa ibang bagay. No? Baka sa spot yung ibig sabihin nila. Pero futures trading, I do not recommend. No? Suwi, di ba sabi sa inyo, huwag nyo i-short to. Kasi nga, long tayo dito kay Suwi. Pero, up to, doon lang sa area ng Friday. Kasi sabi ko nga sa inyo, Friday, possible dump. Diba? Sinabihan ko rin kayo. Ayun na nga yung nangyari. No? I mean, Monday pa lang, sinasabihan ko, possible, Friday, mag-dump. Diba? Kasi nga, tinatry lang naman nila kayo squeeze. Ini-squeeze lang naman kayo. Ito naman dito, Monday high. Nung na-squeeze na, nag-dump na. Mga hinayupak talaga, no? Imagine mo kung hindi ka nakikinig sa akin. Isa ka rin dyan. Hindi, joke lang. Joke lang. Butang na, bash na naman ako. No? Nagkakatuwaan lang tayo, bro. No? I mean, masaya tayo, passionate sa ginagawa natin. Wag mo nang personalin, no? Hindi yung sobrang nipis-nipis mo kasi kapatid, no? No? Tinuturuan ka na, nagagalit ka pa sa akin, no? Wag naman ganoon. No, ito Monday high, previous week high, boom. Paldong-paldo ka na dito, 'di ba? 'Di ba? Sinabihan ko kayo before man mangyari ang lahat, no? So near, boom, Monday high, previous week high. Di ba? Simple. Napaka-basic. Di ba? Sinabihan ko rin kayo, meron tayo resistance dyan. Basic. Monday high mo. Ano mas mahalaga? Trendline, Monday high. Monday high. Di ba? Ano mas mahalaga? Key levels o trendline? Key levels. Basta yung sinabi ko, mas mahalaga yun. Tinuturo ko na nga sa iyo eh. Okay? Okay. Tapos na tayo mag-update sa intraweek, balik tayo sa intraday. Ito yung bago kong invention, okay? Dito, simple lang. Akala kasi ng iba may magic, walang magic dyan. So, ang sa akin lang, okay, alam ko kung paano gumalaw yung candlestick. Yun lang yung alam ko. Yun lang kasi yung pwede. Okay, so, okay, base lang to sa mga nanonood sa akin na wag na sanang umabot pa to kung saan. Okay, wala kang ibang pwedeng pagbasihan kundi candlestick, wala nang iba. Okay, wala nang iba. Ikaw, kung sa tingin mo mag-work kapag alam mo yung news, kapag nag-aaksaya ka ng oras para sa news,
At kapag ka nag-aaksaya ka ng oras para sa indicators or oscillators, up to you. Sa'yo yan eh. Buhay mo yan. Sa tingin mo, gumagana sa'yo. Walang problema. Pero sa mga nakikinig sa akin, wala kang pwedeng ibang pagbasihan dyan kundi candlestick. Ngayon yung candlestick na yan, ang tawag sa high and low niyan, range. Okay? Walang ibang range. Yun lang yun. Yun yung tawag doon, range. High and low, range yun. Ngayon, ang gagawin mo lang, itatap down mo lang from higher to lower time frame. Kasi hindi naman isang straight line lang yan eh. Hindi. Meron niyang movement. Yun yung iti-trade mo ngayon. Diba? Wala naman iba eh. Kakahanap mo ng indicator, mali yung nahanap mo kasi mali yung hinahanap mo. Dito, sinasabihan na kita, kung gusto mo talaga to, trading, mapait to, mapait. Mapait. Hanggang ngayon, sa level ng knowledge na alam ko sa market, struggling pa rin ako. Ako mismo yung nagsasabi sa inyo. Kahit na alam ko sa sarili, para sa akin, alam ko sa sarili ko, yung level ng knowledge ko when it comes to trading, alam ko na sobrang taas eh. Kasi napapanood ko kayo eh. Nakikita ko kayo. Nakikringe ako habang pinapanood ko kayo eh. Halimbawa, bigyan ko ng halimbawa. Sila Trader S, si Trader X o sila Rec Proof. Sila yung mga alpe. Sila talaga yung magagaling sa when it comes to trading, lalo na sa range eh. Okay? Pero, eventually, nagets ko, okay, kaya lang sila magaling kasi andun sila noon nung previous cycle. Kasi ngayon, nag-struggle silang lahat eh. Kasi nga, hindi na sila nag-improve. Tapos, hindi nila naiintindihan kung paano gumalaw yung candlestick. Which is, masyado lang silang nakarely sa range. Which is, yun yung ako 2 years ago. Ngayon, syempre, kapag kasi dumating ka na sa point na, okay, this isn't working, kailangan kong gumawa ng paraan. Lalo na, kailangan mo magbayad ng bills. Wala kang ibang inaasahan. Kailangan mo gumawa ng paraan, bro. Kailangan mong gawa ng paraan. Ang problema kasi sa iba, nung may pera na, hindi na ginusto mag-improve. Yun yung maganda kapag ka struggling ka. Yun yung sinasabi kapag ka mahirap ka, nasa iyo lahat ng edge eh. Kasi nothing to lose eh. Nothing to lose. Kasi nasa dulo ka eh. Ngayon, gagawa ka ngayon ng paraan para umangat or else talagang babaon ka eh. Sabi ko nga, the only way para maging mayaman ka sa panahon ngayon, kapag may mayaman yung tatay mo, pag mayaman yung family mo, kapag politiko yung magulang mo. Kasi nagnakaw kayo eh. Tinrick nyo yung matrix eh. Pero kung lalaban ka ng patas, mahihirapan ka. Maniwala kayo sa akin, 100%. Yung nakikita nyo, akala nyo mayayaman na magagaling sa trading, mayayaman magulang nun. Maniwala kayo sa akin. Or, galing sila sa previous cycles. Maniwala kayo sa akin. No? 100%. Lahat ng nakakausap ko, laging ganun. No? So, hindi ganun talaga. Kahit sinong economist yung tanongin mo, the only way para yumaman ka dito, una, kailangan mayaman magulang mo. Okay. Lahat ng economist, tanongin mo, ganun lang sasabihin sa'yo. Dapat mayaman magulang mo para maging mayaman ka ngayon. Bakit? Una sa lahat, bibigyan ko kita ng bigyan kita ng konting palaisipan. Ay, sorry. For example, magkano yung kita, normal na kita, or average income ng normal people sa Pilipinas? 30,000. Sabihin natin 40,000, no? Pero majority 20,000 pababa lang, di ba? Pero sabihin natin doble, 40,000. Ayan na, conservative 40,000. Ilan yan per year? 480,000. Magkano yung expense? 50%? Sa 40,000 na kinita mo, sa tingin mo makapag-ipon ka ng 20,000? Ngayon, tatanungin kita. Di ba kumikita ka ng 40,000? Magkano na itatabi mo sa isang buwan? Wala sa kalahati, di ba? Wala sa kalahati. Pusta ko yung 5 daliri ko, wala sa kalahati may tatabi mo dyan. Unless, dahil nag-uusap tayo ngayon, magtitipid ka, di ba? Pero yung normal na monthly nyo, imposibleng makaipon ka ng 20,000 galing sa 40,000. Okay? Kasi kumikita ka nga eh. Di ang nasa isip mo na, wait lang, next month may ganito naman ako, gagastusin ko na. So sabihin natin, pinaka-conservative, ibig sabihin, yung tamang pagkain na kinain mo, hindi ka lumabas, hindi ka uminom, wala kang kotse. Sabihin natin ganun. 20,000, divide mo to. So ito yung ipon mo sa isang taon.
Okay. Ngayon, magkano yung bahay? Ngayon, pinakamurang bahay ngayon na may parking Pag walang parking, sabihin natin merong mga bahay na studio type, sa tingin ko ranging yun from 750,000 to 1 million. Sa probinsya yun sa Manila, hindi ka na makakabili doon. Sabihin natin 240,000. Ngayon, ang yearly ano mo, considering hindi ka kakain sa labas. Ang presyo ng bahay, sabihin natin yung may parking para naman para naman maipark mo yung kahit motor mo, di ba? Sabihin natin 2 million. 2 million divide mo sa 240,000. 8 years. 8 years. Again, sa 8 years hindi ka lalabas, hindi ka kakain. Yan. 8 years, bro. Para makabili ka lang ng bahay. Pangalawa, di ba sabi ko galing ka sa mahirap? Imposible hindi ka tumulong Hindi ka tutulong sa magulang mo. Hindi. Kasi, by that time, yung magulang mo magi-stop na mag-work. Ikaw na ngayon sasalo ngayon sa bills. Wala na. Yung 20,000 na sinasabi kong matitira sa'yo, napaka-imposible nun. 100% imposible yun. Bakit? Una sa lahat, magkano kuryente? Minimum 5,000, di ba? 5,000 sa tingin ko. Unless hindi ka mag-electric pan. 5,000 to 10,000. Tubig, kuryente, wifi. Imposible. Imposibleng makaipon ka ng 20,000 from 40,000. Pamasahe, pagkain. Unless, kumakain ka, gamit pera ng magulang mo. Kasi yung iba sabi na, hindi. Kaya-kaya kong kumita. Paano kumakain ka sa magulang mo? Yung magulang mo nagagasa sa sasakyan mo. Labas na yon, diba? Pero paano kung ikaw na lang? Yun yung tanong. Paano kung katulad ka namin, na kami lang talaga. Tas tumutulong pa kami. Kasi ako, sila umaasa sa akin yung family ko ngayon, pati yung family ko nung bata ako. 2 yung binubuhay ko. So wala. Napakahirap. Tapos sasabihin mo, nag-risk ka ng trade. 10,000 USDT. Kasi nga, mayaman kayo. Pero kung skills ang labanan, malayo. Malayo, bro. Malayo. Ngayon, ang magiging problema mo yun, yung execution. Kasi nga, dahil nangihinayang ka sa risk mo, kasi may binabayaran ka, doon ka struggle Doon ka mag-struggle. No? Ngayon, kaya nga sabi ko, okay, wait lang. Kailangan kong i-automate para hindi ako Kasi, lalo na nasa Australia ako. Imagine mo, yung bills na binabayaran ko dito, times 38. Times 38. Ngayon, sabi ng iba, nasa Australia ka Kaya nga, kita ko dito sa trading, kung sana dito ako nagtatrabaho Madali lang, kikita talaga Kaso hindi, galing trading, tapos bills mo galing Australia. Ay, puta. Di ba? Tapos sinasabi mo sa akin, nag-risk ka ng 10,000 sa isang trade. Saan galing yun? Diba? Yun yung sinasabi ko, bro. No, hindi kasi lahat pare-parehas. Kailangan mong din yung sarili mo. Wait lang. Baka naman dahil kaya siya ganun, dahil ganito. Okay? Hindi dapat ikino-compare mo yung iba. Kaya ako, tumigil ako sa ganun Yung nakikipagpagalingan. Wala Matatalo ka lang, bro. Maniwala ka sa kahit ano sabihin mo, merong mas laging sa'yo. Pansinin mo, sino ba matataas yung follower? Magaling ba mag-trade? Hindi naman. Wala naman ako nagaling sa nila Pero sikat na sikat yung mga yun. Pero tanongin mo about candlesticks, sa tingin ko, hindi nila masasagot. Kasi nga, wala nga dun yun. Nasa sitwasyon mo rin kasi yun. No, kapatid, no? Ngayon, halimbawa, kung nag-i-struggle ka, tapos magde-trade ka pa, puta, talagang mahihirapan ka, bro. Lalo na kung talagang ito na lang yung way para kumita ka ng pera, talagang mag-i-struggle ka 100%. Imagine mo yung level ng knowledge ko tapos nag-i-struggle pa ako. Kasi nga yung situation ko iba, no? Kailangan i-consider nyo rin yun, mga kapatid, no? And then okay. So intraday tayo. Punta tayo ngayon ng intraday. Sorry, nahaba na. Tandaan ko na kasi sinabi, no? May din kasi ko no? Mayabang din kasi ko no? Okay? Boom! Puta! Bakit may sell dito? Okay, wait lang. Update lang natin kung ano yung mga signal nitong intraday. Walang magic dyan. Yung signal na yan, galing yan sa Supremo Range System sa intraday. Okay? Okay. Meron tayong sell dito. Ano nangyari? Dump Bitcoin, which is
profit ka na. Dito merong sell ulit. Pwede. Pero, ingat ka muna dyan. Bakit? Kasi galing ka sa malaking spread na dump. Okay? So, ingat ka. Kahit may signal yan na sell, huwag ka mag-sell. No? Hintayin mo. Hintayin mo siyang tapos may closing na ba? Anong oras na ba? 11. So, New York. Wait, New York yan. Ingat kayo, New York yan. Ingat kayo, New York yan. Okay? Tapos, wait lang. Nasaan ba yung liquidity? Wait lang, nasaan ba? Friday. Tapos, na-hit na tong range. Okay? Well, pwedeng magkaroon tayo ng continuation. Pero, kung ikaw ang umentry, dito talaga. Ito talaga, bro. Ito talaga. Kita mo yung previous day. Ito yung sell. Kita mo, boom. Kaso, New York. Tingnan mo ginawa ng New York. Ibinalik. Pero, profit ka na dito kung intraday ang basihan. Tapos, nag-buy, nag-pump papunta dito sa liquidity area, which is good. Ngayon, sell naman. Diba? Imagine mo kung gaano siya ka-accurate. Kasi hindi ka nakabase sa oscillator. Nakabase ka sa candlestick formation. Diba? Okay, again, sasabihin ko sa inyo, pag nasa baba ka, wait mo lang. Hintayin mo mag-coil down. Lalo na pag New York. Sorry. Wala pa naman to. Hindi pa naman to publicize. So, then, again, sa mga nagtatanong, free ba? Aba puta. Anong free yung sinasabi mo? Sa tingin mo, yung pinaghirapan ko ng ilang buwan, kakakode, libre? What the fuck, no? So, kapag ka ganun, wag mo na lang ako i-message o wag mo na lang akong tanungin kasi mababad trip lang ako sa iyo ng mainam. Imagine mo, gusto mo libre. Bakit? Para saan? Anak ka ni Lord, di ba? Anak ka ni Lord, pero para i-degrade mo yung alam ko, tapos sabihin mo na libre lang, bro. Di ba? Nawala ka nga nung medyo tumahimik ako eh. Baka nga isa ka pa sa naninira sa akin eh. Di ba? Akala mo nawala ako, gumagawa lang ako ng hindi naninira, tapos ngayon sasabihin mo libre, puta. Di ba? Bro. Okay, sell. Boom. May buy tayo dito, pero naabot na yung liquidity. Anong sabi natin? Kakat mo sa session. Okay, sorry, wala pa pala sa rules. Kapag may rules na, no? Boom. Sell. Nakita nyo saan nagpunta? Boom. No? Suwi. Sell. Nag-drop. Ganun siya ka-accurate, pero dulong-dulo. Dulong-dulo siya. Dulong-dulo. Kasi nga, based sa indicator at hindi sa oscillator. No? Okay? Meron yan rules, hindi lang dahil nagpakita ng sell, isi-sell mo na, no? Meron yan. Kapag ka inopen ko na, meron yan kasamang rules, no? So, template, no? So meron akong ginawa, meron siyang box dito. Okay? Meron box dito. Sasabihin niya ngayon kung anong entry mo. Okay? Para meron siyang mga combination. Halimbawa, pag Monday ganito, dapat yung Tuesday ganyan. Kapag Wednesday ganito, dapat ganito yung trade mo ng ganito. Ngayon, kapag ka-sell, huwag ka muna mag-sell kasi entry natin is long. Yun yung gusto kong mangyari para hindi ko nyo na ako tatanungin. No? Okay? Para din mataas yung probability lahat ng signals. Kasi for example, ito. Take profit ka na dapat dito sa high. Pero hindi siya yung mga big move na tulad nito. Ito yung gusto natin eh. Mga big move na ganyan. No? Yung expansion, kumbaga. Okay? Litecoin, nakita nyo, sell, boom, no? Sell, okay? Near, sell, grabe yung near, galit na galit, puta, magbenta ka dito, tanga-tanga ka, oh, ito, pinapakita ko sa inyo, oh, sell, oh, boom, no? Kaya, ganito ko siya pinrogram, para sumisigaw siya, oy, bobo, mag-sell ka na dito, ang ginagawa mo, nakabay ka pa rin, mag-sell ka na, no? So, dito, kung nakabay ka dito, profit ka pa rin dyan. Kasi nga, magsasabi siya dito ng sell eh. Oh, dapat i-out mo yung trade mo, bro. No? Okay? Yan lang mga kapatid, no? Again, maraming salamat sa mga active pa rin na Supremo Range Trader. Nawala lang ako konti kasi nga, nagpo-focus ako sa paggawa ng sistema. Again, sabi ko sa inyo, from intraweek, medyo nag-struggle ako kasi sobrang haba ng time frame. Ngayon, ang dami kong bills na kailangan bayaran. Hindi po ubra na hihintahin ko yan. Imagine mo yung intraweek, sobrang ikli na nga nun eh. Imagine mo pa yung mga position trader na 6 months bago maghintay. Sa tingin mo, magpa-profit talaga. Hindi siguro, no? Sa tingin ko, yung higher time frame, kopyo ng mga hindi talaga kayang mag-trade. Kasi mahirap eh. Hindi mo madali eh. Kahit ako, kaso, kailangan mo na skills. Paano ka mag-full time
kung ganito. 'Di ba? Kung hindi ka kumikita araw-araw, kailangan mo kumita araw-araw. No? So yun, again, sabi ko nga sa inyo, andito ko para sa mga retailers. Okay, ang goal lang natin ngayon is para maging magaling na retailer. Hindi na natin, wala na tayo sa arrogant stage. Dati kasi medyo arrogant tayo eh. Kasi meron tayo konting alam, tapos naging arrogant na, which is, tinanggal ko na yon. Okay, marirealize mo eventually, okay, walang point na makipagpagalingan ka kahit kanino. Okay? At hindi ka Diyos kasi mag-i-struggle ka pa rin despite na sobrang galing mo, no? So, kailangan humble lang. Tapos, ang goal mo lang maging magaling na retailers. Kasi dati, di ba, ang linyahan natin, hindi, kailangan market maker yung style natin. Bro, katangahan nyo, no? Basta ganun yung nagsasalita, medyo ano pa yun, nandun pa siya sa stage na akala niya magaling siya. Which is, ganun din ako dati. Ngayon, pag dumating ka na sa point, wait lang. Wait lang, awatin ko muna yung sarili ko, no? Kasi, ito na yung area kung saan, boom, no? Okay, kailangan, disiplinado. Pangalawa, kailangan kapag binigyan ka na ng ganito, ganyan. Hindi na tulad ng dati market maker style ako no? Nakikita ko yung order ng market maker, hindi. Sobrang arrogant ka no? Doon na tayo sa doon na tayo sa era na kung saan nasa level na tayo, okay, retailer ako. So, ang pinaka best lang na kaya kong gawin is maging magaling na retailer. Kumita as a retailer. Hindi para malaman ko kung saan yung dulo. Hindi. Gusto ko lang kumita araw-araw. Yun. No? So, yun lang muna. Maraming salamat. Napahaba ko na ata. Maraming salamat sa pakikinig. Yun lang. God bless.